Ang grupo ng mga Hudyo ni Assad at ang mga galit sa Hudyo ay todo ang kilos ngayong linggo. Sinasamantala ng husto ang pagiging narito sa Israel, ang pangunahing trigger ng obsessive-compulsive disorder sa buong mundo. Ngayong linggo, todo ang New York Times sa kwento tungkol sa kilalang espiya na ni-recruit ng Mossad na nabanggit ko ng pabiro sa podcast ko nung isang linggo. Sino sa tingin mo ang posibleng nakatanggap o hindi ng tawag na pinapakiusapang hinaan? Dahil hindi palaging tungkol sa digmaan dito, mukhang naging masyadong paulit-ulit na ang digmaan para sa media. Para sa kanila, ibig sabihin nun ay boring na. Mas malala pa, hindi nila ito maisama sa isang particular na naratibo. Kaya naghahanap sila ng ibang bagay na pagkahuhumalingan mo. Pero lahat ng ito ay magkakaugnay sa huli at makikita natin yan ngayon. Ang nakikita natin ay isang maingat na inihandang laro, isang teatro na nagpapahintulot sa dalawang pagod ng magkalaban na magtanghal ng palabas. Nagkakaroon ng pagkakataon ang Iran na magpakita ng paglaban para hindi mapahiya at ang US naman ay naipapakita ang pagiging agresibo. Sa likod ng eksena, tuloy ang pag-uusap. Kapwa ginagawan ng paraan ng dalawang panig na mabawasan ang tensyon para maiwasan ang isang balawakang digmaan. Ang mga obserbasyong ibinahagi ko sa huling podcast ay nananatiling tama at mahalaga kahit isang linggo na ang lumipas. Hindi ito magandang kwento para sa balita ng media, kaya kailangan nilang maghanap ng ibang bagay na mapagtuunan ng pansin. Ngayong linggo, tumutok sa dalawang papansin na puta na minamanipula ang pagkahumaling sa Israel para sa sarili nilang interes. Isang walang kwentang social media influencer ang dinala ng mga pro-Israel at Jewish influencer sa Israel para gumawa ng content na akala nila ay makakatulong sa Israel. Sa mas batang henerasyon na laging nakakarinig ng masasamang kwento tungkol sa Israel. Nakuha niya ang atensyon na gusto niya at hindi na nakakagulat dahil marami siyang nakuha. Wala namang saysay kaya di ko nalang babanggitin pangalan niya. Ang problema dito, may mga Hudyo sa ibang bansa na iniisip na kailangan pa rin nating magpalugod at magpasipsip sa mga taong galit sa atin. Baka bigla nila tayong magustuhan, na issue rin sa mga Israeli na kaliwa. Sinali sila sa pagbisita dito ni Rahm Emanuel. Siya ay mapagmataas at mapangmaliit, pero hindi rin siya kulang sa pagiging oportunista. Mas sopistikadong uri lang ng walang kwentang influencer. Nasa Israel si Rahm Emanuel ngayong linggo, bansang halos 3 taon ng sangkot sa digmaang may 7 larangan. Isang bansa na ginawa ang lahat, nagbigay ng lahat ng konsesyon para sa kapayapaan na sinasabi ng mga tulad niya na dapat naming gawin. Matagal naming binuno ang kapalit ng pagpapalubag loob na ipinataw nila sa amin. Pero si Emanuel ay may ilang bagay na gustong sabihin sa amin dito sa Israel. Una, ayon sa survey, mas popular si Mamdani sa mga Hudyo sa New York kaysa kay Netanyahu. May balita ako na baka ikagulat niya. Kami mga Hudyo sa Israel ay walang pakialam. Maiisip mo ba na mas magmalasakit ang mga Amerikano sa isang banyagang leader kaysa sa sarili nilang leader? Ayon sa survey sa Israel, mas hindi popular si Mamdani kaysa kay Netanyahu. Nakakagulat, di ba? Ganyan din ang ibang politiko. Mas popular si Netanyahu kaysa kanino man dito sa Israel. Isipin mo yan ng mabuti, ikaw na nanginginig na Hudyo. Hindi panig sa atin si Emanuel, at ang pagtaas ng tono niya ay para lang akitin ang mas radical na base ng Democratic Party bilang posibleng kandidato sa primary sa nominasyon sa pagkapangulo. Hindi nila tayo kinamumuhian dahil kay Netanyahu o sa mga nasawi at nasugatan sa Gaza. Wala silang pake sa 10,000 pinatay sa Iran at mas marami pa sa Africa. Kinamumuhian nila ang Israel dahil isa itong estadong Hudyo. Ginagampanan lang ni Emanuel ang nakakahiya niyang papel bilang modernong politiko sa dating Democratic Party na ngayoy parang sanggay na ng Antifa. Si Amit Daryai, isang Israeli aktivista at militar na komandante na ilang buwang nagsisilbi mula nang sumiklab ang digmaan. Ito ang sinabi niya tungkol sa pagbisita ni Emanuel na perpekto ang pagkakasabi. Hindi maintindihan ni Emanuel na ang mismong katotohanan, kahit nakalulungkot, na may mga Hudyong sumusuporta kay Mamdani ang siya mismong problema. Sila ang may mababang moralidad, hindi kami. Walang kinalaman kung sino ang namumuno sa Israel. Ang Hudyo na sumusuporta kay Mamdani ay parang sumusuporta sa pot sa mga Hudyo, tulad ng galit na ipinakita nang tawagin tayong mga halimaw ni Mamdani. Dapat ay inihatid ni Emanuel ang kanyang galit na talumpati sa mga sinagogang reform,
club ng estudyante at progresibong komunidad ng mga Hudyo sa New York at sabihing kabaliwan ang pagsuporta kay Mamdani. Kami rito sa Israel, sabi niya, di kami nagbago. Ang mga Hudyo na bumoboto kay Mamdani at sumusuporta sa mga Palestino ang dapat magnilay sa konsensya nila. Pinag-iisipan ni Emmanuel na tumakbo bilang presidente ng US bilang isang demokrata at inihahanda ang suporta ng New York Times at grupo nila. Ang pag-atake sa Israel ay hindi makakatulton sa kanya para makakuha ng dagdag na puntos. Pwede niyang tanungin si Bernie Sanders kung ano ang naging resulta niyon. Ang suporta ng publiko ng Amerika para sa Israel ay talagang bumababa, lalo na sa mga mas batang henerasyon. Kapag inaral mong mabuti ang mga survey, makikita mong marami sa mga napopot sa Israel ay galit din sa Amerika. At sabi niya, silang nagbago, hindi kami. Gayunpaman, kailangan nating gawin ang lahat ng makakaya upang palakasin ang mga puwersang sumusuporta sa atin ng walang pag-aalinlangan at walang kondisyon. Isa pa sa mga sinasabi ni Rahm Emanuel habang nandito siya sa Israel at ng mga nasa kaliwa sa Israel at ng iba pang mga kritiko ng Israel ay ang sinasabi nilang nagiging isolated ang Israel. Binanggit niya ang pagwawakas ng US Defense Subsidy na nagpapahiwatig na pabigat sa diplomasya ang Israel. Si Dovi Francis, isang Israeli-American na tagapondo, ay nag-uugnay sa kapital ng Silicon Valley at teknolohiyang inobasyon ng Israel. Bilang founding partner in Group 11, pinamamahalaan niya ang mahigit 1.4 billion na assets, kaya siya ang namumuno sa isa sa mga nangungunang venture fund sa Estados Unidos. Opisyal din siyang tagapayo ng punong ministro ng Israel sa Artificial Intelligence at namumuno sa mga estratehikong inisyatibo ng bansa sa AI. Ang isang kamakailang presentasyon na ibinigay niya sa isang European Investor Conference ay mas magandang indikasyon ng tunay na kalagayan ng Israel kaysa sa anumang kayang imbentuhin ng isang mapanlinlang na tao tulad ni Emmanuel. Ipinaliwanag ni Francis na ang walang kapantay na pag-unlad ng Israel sa artificial intelligence at automasyon sa depensa ang dahilan kung bakit ito ay mahalagang haligi ng pandaigdigang katatagan kahit pa magbago-bago ang politikal na kalagayan sa Washington o sa Brussels. Binalaan ni Francis ang mga European na mamumuhunan at lider na patungo ang mundo sa isang napakalaking pandaigdigang tunggalian. Tahasan niyang sinabi, Israel ang pinakamainam niyong katuwang bago sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig. Hinimok niya ang mga bansang Europeo na huwag nang umasa sa mga lumang konsepto sa seguridad at agresibong armasan ang sarili gamit ang teknolohiya at sandatang Israeli. Iginit niya na dahil aktibong nasusubok ang mga inobasyon ng Israel sa totoong labanan, ito ay nagbibigay ng mga mekanismo ng depensa na kailangan para maprotektahan ang hangganan at soberanya ng Europa ngayon. Inilalarawan ng teknolohiyang Israeli bilang mahalagang pandaigdigang infrastruktura ng mga demokratikong bansa, hindi lang komersyal na software. Ang matapang niyang paninindigan ay sumasalamin sa tesis na itinulak niya sa pandaigdigang plataporma. Ang inobasyon sa teknolohiya, partikular sa AI, depensa at otomasyon, ay direktang konektado sa pambansang kaligtasan at panrehiyong katatagan. At nauunawaan ito ng Alemanya. Pero naranasan nila ang ilang di inaasahang problema. Ang Volkswagen, kilalang tagagawa ng kotse sa Alemanya, ay nasa krisis sa ekonomiya at nahaharap sa matinding kompetisyon mula sa merkado ng China. Binalak nilang isara ang pabrika nila sa Osnabrück pagsapit ng 2027. Para mailigtas ang halos 2,300 trabaho, nakipagnegosasyon at lumagda ng Memorandum of Understanding ang pamunuan ng Volkswagen sa Israeli na kumpanyang Rafael. Ang ideya ay gawing paggawa ng mga logistical at mechanical na bahagi para sa mga air defense system, lalo na ang Iron Dome, ang dating linya ng produksyon ng sasakyan. Ang pabrika ay gagawa ng mabibigat na track, carrier platform, launcher at generator, pero hindi kasama ang mga pampasabog o misil na gagawin sa ibang lugar. Sinusuportahan ng pamahalaan ng Alemanya ang inisyatiba para palakasin ang air defense ng Europa. Pero heto ang problema. Agad na nakatanggap ng batikos ang panukala sa loob ng Alemanya. Iginit ng mga aktivista para sa kapayapaan at mga politiko mula sa oposisyong kaliwang partido na dapat manatiling sibilyang tagagawa ang Volkswagen at tutulan ang pakikipagtulungan sa isang kumpanyang depensa ng Israel. Binanggit ng mga kritiko ang kampanyang militar ng Israel sa Gaza. Umabot ang kontrobersiyang politikal sa shareholder structure ng Volkswagen. TILA, ang Sovereign Wealth Fund ng Qatar, ay nagmamay-ari ng 10.4% ng shares at may 17% voting rights sa Volkswagen.
Ibineto nila ang kasunduan. Hindi ang kabal, hindi ang mga Hudyo, kundi ang Qatar. Sino ang may kontrol sa mga bangko? Sino rin ang may kontrol sa lahat? Baka mas maintindihan mo ito. Mas madali sa kanluraning leader mag-virtue signal tungkol sa Israel. Nanawagan si punong ministro Christian Kriston Frostadottir ng Iceland ng agarang internasyonal na aksyon sa makataong krisis sa Gaza at iginiit na hindi dapat balewalain ang pagdurusa ng mga sibilyan. Sa magkasanid na pahayag kasama ang mga lider ng mga talunang bansang gaya ng Espanya, Norwega, Irlanda, Luxembourg, Slovenia at Malta, inilarawan niya ang sitwasyon bilang kakilakilabot. Iyon ang tinutukoy niya sa palagay ko. Muling pinagtibay niya ang suporta ng Iceland sa two-state solution at malayang estadong Palestino, pero hindi naman ito mangyayari. Pero ano bang pakialam niya? Makakakuha naman siya ng mga pamumuhunan mula sa Qatar. Siya at ang mga lider na nagmamagaling mula sa mga bansang walang alam na ngayon lang nagising ay hindi nagsalita tungkol sa Hamas. Matagal nilang inapi ang taga-Gaza at nagtayo ng teroristang infrastruktura sa ilalim ng sibilyang lugar habang malinaw na idineklara ang layuning lipulin ang Israel. Manatili ka na lang sa alam mo, punong Ministro Elsa Frozen, at hayaan mo na lang. Naranasan at nagawa na sa amin lahat yan dati. Mas malala pa nga noon. Pero ngayon, iba na. Ngayon, meron na tayo nito. Nandiyan pa rin ang galit, ingit, kasinungalingan at paninirang puri. Ang mga galit sa Israel ay nagpapakita lang ng hungkag nilang kaluluwa na pinupuno ng huwad na pagkamatuwid. Nakatuon kayo sa pagsubok na wasakin kami. Isinususuot ninyo ang tela at iwawagayway ang bandila ng bagay na wala naman kayong alam. Sumisigaw kayo ng mga walang saysay na slogan ng may huwad na sigasig para punan ang puwang sa hungkag ninyong mga buhay. Pinapayagan ninyong dalhin kayo na parang tupa sa sariling pagkawasak at pagbuwag ng buhay ninyo. Pinagbibigyan ni na Emmanuel at nang natitira sa mga demokratiko ang mga payasong ito. Oo, ang mga Zionista ay mga rasista. Samantala, wala ni isang Hudyo ang mamamayan ng PA, Jordan, Saudi Arabia at iba pang mga bansang Arabo. Ang mga Zionista ay rasista, samantalang bawal noon magdasal ang mga Hudyo sa Jerusalem sa ilalim ng mga Arabo. Ang mga Zionista ay rasista, pero sa Israel lang, sa gitnang silangan, lumago ang populasyon ng mga Kristiyano. Ang mga Zionista ay kolonisador. Isinuko namin ang Sinai, Gaza, Judea at Samaria sa mga Arabo. Ang mga Zionista ay mamamatay tao. Sa Israel lang, walang tumatakas na refugee. Ang mga Zionista ay kakilakilabot, samantala ang tanging lugar kung saan malayang nabubuhay ang mga bakla ay sa Israel. May 50 bansang Muslim, ngunit wala ni isa ang demokratiko. Kahit sa pinakabanal na araw ng mga Hudyo at sarado ang lahat sa Israel, malaya pa rin makagalaw ang mga Arabo dahil walang pinipilit na umasimila at hindi kami nang hihikayat na magpalit ng relihiyon. Mahigit 1 bilyon ang Muslim, mahigit 1 bilyon ang Kristiyano at 15 milyon ang Hudyo. Kaya tama na. Hayaan nyo na kami. Umalis na kami sa Arabong bansa at Europa. Pinalaya na rin namin kayo sa pagkahumaling ninyo sa amin. Palagi niyong ibinabandera ang katotohanang pinalayas kami mula sa 109 na iba't ibang bansa. Sige na, ayos lang. Kahit dito sa bansang kasing laki ng New Jersey, di nyo pa rin kami hinahayaan maging payapa. Obsesyon nyo pa rin kami. Hindi kami umatake ng kahit sino na hindi naman unang umatake sa amin. Natutukso sila mismo sa katotohanang maliit kami sa lawak at bilang. At malakas ang Israel dahil sa paninindigan. Ang ating pagkakakilanlan, nakaraan, paniniwalang panrelihiyon, lakas ng pamilya at pundasyon ng sibilisasyon, pamilya, relihiyon at bansa, ang pinanghahawakan natin. Lahat ng wala kina Emmanuel at taga-suporta ni Ma'am Dani. Nakakakita sila ng layunin sa walang saysay na bagay na minamanipula ng iba at minsan nabubuod ito sa isang post tulad nito. Lahat ng kailangan mong malaman ay nandito para maintindihan. Ganun din sa Israel, may 2 milyong Arabang mamamayan doon. Gaya ng sinabi ko, ang Israel lang ang bansa sa rehiyon na hindi nilalayasan ng mga Muslim at Kristiyanong Arabo papuntang Europa. Iyan na siguro ang pinakamalinaw na palatandaan ng nangyayari dito. At habang may mga nagsasalita tungkol sa pagkakabukod, ang totoong nangyayari dito ay ibang-iba sa sinasabi nila.
Sa ngayon, isang napakalaking asul na alon ang humahampas sa Latin America na lubusang binabago ang politikal na kalagayan ng rehiyon. Si Pangulong Javier Milei ng Argentina ang pangunahing leader ng kilusang ito at naglunsad ng regional na kasunduang Isaac Accords. Batay sa Abrahamic Accords, pinag-iisa ng balangkas na ito ang pro-Israel na pamahalaan sa gitna at timog Amerika sa ekonomiya, teknolohiya at laban sa terorismo. Nagsusumikap ang Ecuador, Costa Rica, Colombia, Honduras at Venezuela na muling palakasin ang ugnayan nila sa Israel. Lalong itinuturing ng mga bansa sa Latin America ang Israel bilang isang hindi mapapalitang estratehikong katuwang para sa inobasyong high-tech, agrikultura, pamamahala ng tubig at depensa. Habang abala sa salita ang kanlurang Europa, tahimik namang bumubuo ng matibay na geopolitical na estratehiya ang silangan at gitnang Europa kasama ang Israel. Sinusuportahan ito ng matibay na kooperasyon ng Israel, Gresya at Cyprus na nakatuon sa konektibidad, pagbabahagi ng intelihensya at mahalagang infrastrukturang pang-enerhiya gaya ng EastMed Poseidon Pipeline. Pinakamahalagang pagbabago ngayon ay nagaganap sa Asia kasama ang India, Japan, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam, habang tahimik ding binubuksan ang mga bagong ugnayang pang-ekonomiya sa mahahalagang bansa tulad ng Indonesia. Sabi ni Punong Ministro Netanyahu, maraming bansa ang tahimik na pinalalawak ang ugnayan sa Israel dahil sa pangunahing batas ng geopolitika, ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng lakas. Hindi nakikipag-alyansa ang mga bansa sa Israel dahil sa kawanggawa. Nais nilang makipag-partner dahil walang kapantay ang technological, militar at ekonomikong lakas ng Israel. Maingay ang mga kritiko, pero ang tunay na pandaigdigang kaayusan ay mabilis na kumakiling pabor sa Israel. At sa wakas, nung nakaraang linggo, kung natatandaan mo, sinabi ko ang mga sumusunod. Ang meron lang tayo ay ang pagbabalik ni Ahmed Ahmadinejad. Sinasabing napatay na siya, pero nandun siya sa libing. Baka ipinadala siya mula sa impyerno para samahan si Khamenei. Ang parehong Ahmed Ahmadinejad na kung paano man ay buhay pa rin hanggang ngayon. Siya kaya yon? Nagtataka ako. Ganito natutuklasan ng Israel ang mga espiya nila kahit sa di inaasahang lugar. Maaring random na mamamahayag o miyembro ng flotilya mga nagpoprotesta kontra Israel. Hindi sa may alam ako. Hindi sa may alam ako, syempre. Pero pagkatapos ay naglabas ang New York Times ng ganitong headline at ulat. Ayon sa mga source ng intelihensya, noong 2022, magsagawa ng mga lihim na pagpupulong sa iba't ibang bahagi ng Europa ang mga operatiba at pinuno ng Mossad ng Israel kay Ahmed Ahmadinejad at kanyang malalapit na tao. Lalong tumindi ang mga pangyayari noong labanan ng 2025 nang naglatag ang Mossad ng matinding planong pagsagip para mailabas siya mula Iran. Sa huli, nagkawatak-watak ang plano. Ayon sa ulat, kinabahan si Ahmadinejad at lumayo sa operasyon, kaya tuluyang nauwi sa wala ang isa sa mga pinakakakaibang planong paniniktik sa makabagong kasaysayan. Talaga bang nangyari ito? May nalaman ba ako? Pwede kong sabihin sa iyo na may tumawag sa akin at sinabihang tigilan ko raw ang pagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa mga posibleng espiya sa hanay ng media, mga miyembro ng flotilya at mga influencer na naglalakad-lakad. Pero kung sasabihin ko sa iyo, kailangan kong alam mo na. Hanggang sa susunod, ako si Daniel Seaman. Salamat sa panonood ng Straight Up mula sa mga studio ng JNS dito sa Jerusalem, Israel.